buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Solomon's Wise Moves. King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. All the kings of the earth sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. So si Solomon ang pinakamarunong na hari, pinakamarunong na tao na nabuhay sa balat ng lupa. And if Solomon was the wisest man ever, what wise things did he do? And what can we learn from such wisdom? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating Solomon's wise moves and what we can learn from him today. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat sa amin. Salamat po sa isa na namang araw ng buhay. Salamat sa kapahingahang idinudulot nyo sa amin, mga bagay na aming kinakailangang ibinibigay ninyo. Salamat at kami po ay nagkaroon ng kalayaan na makarating sa lugar na ito upang sumamba sa inyo. Thank you, Father, for everyone who helps us, who enables us to be free to worship you. As we ask for your name to be lifted among us, O Lord, we pray that your glory may descend upon us and give us wisdom to understand your words. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maliliit at malaki. Naaalala man namin o hindi, na hingi ng tawad sa inyo specifically and one by one. Lord, we pray that you may forgive us and cleanse us from all iniquity. Wash us with the blood of Jesus, Lord, and bring us into your presence. Show us your face. Lead us unto righteousness. Nais po naming matuto, Panginoon, kaya anumang bagay na maaaring humadlang sa isang pakikinig na taimtim, sa pag-iisip na malalim at sa pagtanggap ng iyong salita, iwinawaksin namin. We reject, rebuke, and drive away anything or any issue, any thought, any idea, any spirit that may hinder your blessing today. We pray, Lord, that we may give you 100% attention. We bring every thought captive to the name of Jesus. And in the name of Jesus, we drive away any presence of evil and frustrate any malicious plan of evil men and evil spirits against your people. Lord, we come into your holy presence, seeking your protection and asking for enlightenment. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Amen. Solomon's wise moves and what we can learn from them today. Sabi po sa 2 Chronicles 1, 7-10, noong si Solomon ay bagong-bago pa lang na hinirang na hari, that night God appeared to Solomon and said to him, "Ask for whatever you want me to give you." Solomon answered God, "You have shown great kindness to David my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge, that I may lead these people. For who is able to govern this great people of yours?" So ano po ang mga wise moves ni Solomon? Because as we read, we will try to call out and we're going to try to filter out and then focus on his wise moves. Solomon's wise moves include many things. One, he built a great temple for God. He built a great palace for himself and for his people. Yan po ang unang-una niyang ginawa. Sabi sa 2 Chronicles 2:1, Solomon gave orders to build a temple for the name of the Lord and a royal palace for himself. And what's important is he knew his place and position. 2 Chronicles 2:5-6, the temple I am going to build will be great because our God is greater than all other gods. But who is able to build a temple for him? Since the heavens, even the highest heavens, cannot contain him, who then am I to build a temple for him except as a place to burn sacrifices before him? So Solomon was building a temple for God, the best he could make, but he was still saying even his best was never enough to contain God's glory. So hindi mo kayang i-contain yung God's glory, hindi mo na ibibigay yung iyong best. But Solomon gave his best, still recognizing the fact that his best was the least
compared to God's glory. So Solomon was wise because he began his reign with obedience to the Lord to build the temple. Kasi si David attempted to build a temple, but the Lord said, no, it's not David who's going to build a temple for me, but his son Solomon. 1 Chronicles 28:6, he said to me, Solomon, your son, is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. So ang isang great act at kauna-unahang malaking act nitong si Solomon as king was to build a temple for God in obedience to God's will. And also, he built a palace for himself, which a wise king would always build also for his people. Kaya po ang mga dakilang mga sibilisasyon na ipinagmamalaki maging ng mga maliliit na tao, yung palasyo ng kanilang hari. Sapagkat yung kanilang national dignity, yung kanilang national pride, ay sinisimbolize din noong palasyo ng kanilang head of state. Halimbawa, when I was a student in college, I was traveling many countries in Europe, and you would always go to these great palaces. And I asked one of the guides, bakit sobrang gaganda ng mga palasyo at pinag-uubusan ng napakaraming pera? Among many answers that the guide gave me, I remembered one. Sabi niya, to humble the ambassadors from foreign countries who come to visit the king. Kasi pumapasok ka pa lang sa palasyo ng king, medyo nasisimi ka na, medyo bumababa na yung pride mo at medyo yumuyuko ka na. And politically and diplomatically, the king is now beginning to gain ground. Hindi pa lang kayo nag-uusap. Pero kung ambassador ay pumapasok sa palasyo mo, nilalait na yung palasyo mo, sa may entrance pa lang, edi ang yabang-yabang ng ambassador, kaharap yung head of state na host niya. Kaya the palaces were meant to be very, very opulent. Yun bang hindi mga nakakaintindi sa atin kung minsan. Ang gusto yata yung Malacanang Palace, magmukhang barong-barong. Kutakot-takot na tuligsa ang inabot ni Mrs. Marcos sa pagpapaganda ng palasyo para igalang tayo ng ating mga bisita. Anong gusto nila? Magmukhang barong-barong. Nagtataka nga ako, Senate of the Philippines, bisitahin nyo, naliligiran ng kugon at basura. Nagtataka ako sa mga senator na pupupunta doon araw-araw, hindi man lang nila pagandahin yung paligid. Wasak-wasak yung mga bakod, giba-giba yung kalsada, wala man lang garden na maganda. This is the Senate of the Philippines. Yung bang ibig sabihin natin ng makabayan? Yung makamahirap? Ang gaganda nga ng bahay ng mga senator? No? Ba't yung Senate ang pangit? Kasi hindi nila binibigyan ng dignity yung ating lahi. Nagiging kapintasan pag nagpapaganda. Katulad ni Mrs. Marcos, kutakot-takot ang inabot na pintas sa beautification na ginawa niya. O tingnan yung Metro Manila ngayon kung gaano kapangit. Masama bang magpaganda? Masama bang ayusin yan? Sasabihin nila, mahalin ng tao. O ang dami ng mga administrasyon na nagmamahal sa tao, ang pangit ng buong Metro Manila pa rin. No? Nasaan? Kung halaga merong dignity ang isang bayan, kahit maraming mahirap doon, meron man lang sila ipinagmamalaki. Kaya yun ang ginawa po nitong si Solomon. Gumawa siya ng pagkaganda-gandang temple na sa tingin niya, kahit na ang Diyos ay hindi mo kayang ilagay doon dahil sobrang luwalhati ng Diyos, at least by human levels and standards, maganda. Hinahangaan ngayon ng mga bansa yung bayan na yon. Pag Israelite ka, ang ganda ng temple nyo, ang ganda ng palace ng inyong king. Nagkakaroon ka ng dignity. Because a bald woman takes pride in her cousin's hair. Maipagmamalaki ba natin ang ating mga city hall, ang ating mga government buildings? Anything that carries the word public in this land is dilapidated. Public toilet, public market, public park. Kaya demoralized tayo. Wala tayong maipagmalaki. Solomon was wise. He gave his people that good sense of pride of place and race. So the temple would serve as God's landing point in his land and among the people. The temple would serve as a symbol of God's abundance and favor for Israel. The temple would serve as identity and inspiration and unifier of the people. And the temple would serve as Israel's calling card to the world. Ito ang temple ng aming Panginoon. Yan po ang kailangan natin dito sa Pilipinas, isang dambana ng bayan, isang maganda, glorious, awesome symbol of our nationhood. Wala kasi tayo You know, the French go home to their Arc of Triumph. The Americans go home to their Statue of Liberty. The Thais go home to their Chao Phraya River and the palace of their king on its banks. The Japanese go home to the Imperial Palace. Merong simbolo ang kanilang lahi. Wala tayo. Watak-watak, gulo-gulo.
Kaya mahalagang makabuo ng mga symbols. Because symbols are important, especially for a demoralized people. Kailangan meron kang tinitingnan, meron kang tinitingala. A symbol of what is glorious and beautiful in you. Although that even that glory and beauty is probably faded or covered by grime at the moment. Pero meron kang hinuhukay na inspirasyon. Meron kang binabalikan. Ano po ang isa nating pwedeng matutunan mula kay Solomon ngayon? Make a great temple of God in your heart. Sabi sa Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Kung paano pinaganda ni Solomon yung temple na yun, ay gayon natin ayusin ang templo ng Espiritu ngayon ng ating puso. Malinis, maayos, busilak. That is what we can learn from him. Hindi na siguro para gumawa pa tayo ng pagkalaki-laking pagkaganda-gandang temple. Sapagkat nung araw, lalo sa Old Testament, puro symbols and symbolisms. Pero ngayon pwede na yung maging abstract. In fact, even the physical temple was transferred by God to the heart of believers. So, kumusta po ang inyong templo? Ang puso natin. Only the best materials ang pinayagan ni Solomon na pumasok gawing parts of the temple. Kaya din ang ating pagkatao, the best thoughts, the best words, the best intentions ang dapat na nagbibigay ng karakter sa atin. Because that temple is no longer a building, but it is us, the believers. What else can we learn from Solomon? He developed the resources of his land. Pinayaman niya ang kanyang bansa sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang mga kabuhayan. 1 Kings 9:17-19. And Solomon rebuilt Gezer. He built up lower Beth-Bayon and the Tadmor in the desert within his land, as well as his store cities and the towns for his chariots and for his horses. Whatever he desired to build in Jerusalem, in Lebanon, and throughout all the territory he ruled. He developed agriculture. Ecclesiastes 2:4-6. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. He developed agriculture. Sa Israel, magde-develop ng agriculture parang disyerto. Yes, he was able to develop that. In fact, marami nga tayo ngayong hinihiram na technology from Israel sa agriculture. Because the barrenness of their land and the desert quality of their home country inspired them and continues to inspire them up to now to do the best, to make the most out of so little. Noon pong araw, nagpasyal din ako dyan sa Israel. Matagal na. Mga 1982 pa. Nakita ko yung mga halaman sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay ko na kinukulambuan, tinatakpan ng mga plastic yung buong halaman to keep the moisture. Kasi bihirang umulan. Sa atin, ang yaman-yaman ng ulan. Bakit ang agriculture natin ay ganyan? Lahat ng Minister of Agriculture ng Thailand at lahat ng kanilang technician at matataas na rango nag-aral sa UP Los Baños. Tapos ngayon, we are importing fruits, we are importing rice from Thailand. Ang yaman-yaman ng Pilipinas, we have 28 volcanoes that continuously fertilize our land for free. Can you imagine, kapuputok lang ng pinatubo, milyong metric tons of free sulfur ang ifinertilize sa buong Central Luzon. Marunong ang Diyos at mabait. Sapagkat over-farmed na ang Central Luzon, naubos na ang yaman ng lupa, o pinaputok ang pinatubo. Sasabihin, hindi po ba disaster? Anong disaster? Tumabitabi ka lang pag pumuputok. Kaya ka inaandod at tatatabunan, ayaw mong umalis, pumuputok ang bulkan. At ang rurunong ng ating mga ninuno, lalo sa Central Luzon, nag-develop na mga bahay na kitataas ng mga poste, may silong na mga maluluwag, para pag pumuputok ang bulkan at may lahar, pagbaba mo sa umaga, ay, naglahar pala ng 1 meter. Ang inanod lang ay ang iyong bakya. Pero dahil kinokopya natin yung mga bungalow, galing sa Amerika, naglubugan ang mga bahay. You know, the wisdom of our ancestors, kailangan nating tingnan, maging sa paggawa ng mga bahay. Hindi tayo dapat nag-i-import ng pagkain Sa Pilipinas, itatapon mo lang isang buto, tumutubo. Why are we importing? Because we are horribly mismanaged and misgoverned. But the land is rich. That's why our leaders have to learn from Solomon. He developed agriculture. And he developed overland trade. Gumawa siya ng maraming camel trails. He pacified the land so that traders can come back and forth without being molested. Sa atin, kung maggugulay kayo, galing Baguio, bago kayo makarating ng Maynila, ang magmomolest siya sa inyo ng mga pulis at mga militar.
Pero yung mga kidnapper at holdupper, hindi hinaharang. Ang dadalig dumaan at kaya bibilis, pero yung mga maggugula, yung mga negosyante, ito ang lagi na lang pinahihirapan. Hinihinga ng kung ano-ano, samantalang ito yung mga gumagawa ng industriya, ito yung nakakalikha ng hanap buhay, at hindi pabigat sa bayan. Subukan nyo maging tambay-tambay dyan, walang nanguhuli sa inyo. Subukan ninyo magtayo ng tindahan, kaya raming nanggugulo sa inyo. Subukan nyo gumawa ng negosyo, pinahihirapan kayo ng kiraraming tao. Sarili nyong lupa, lalagyan nyo ng bahay, lalagyan nyo ng kung ano-ano, kutak-kutakot na permiso at pahirap sa inyo sa City Hall. Mag-squat ka sa hindi mo lupa, aba, kakandungin ka pa at babayaran ka pa para ka lang lumipat, bibigyan ka pa ng libreng lote. Saan kayo nakakita ng ganitong kahangal na pamahalaan? Kaya ang mga tao ayaw na magbayad ng buwis, ayaw na mag-celebrate ng Independence Day, walang kagana-gana. Your own land, maglalagay ka ng bahay, kutak-kutakot na pahirap na nag-i-inspect. Pero yung hindi mo lupa, tayuan mo, mag-squat ka, aba, bebebihin ka pa ng gobyerno. Nade-demoralize ang middle class. Nawawala ng gana ang masisipag ng mga citizens because of very bad governance. But look at Solomon. So 1 Kings 10:26, Solomon accumulated chariots and horses. He had 1,400 chariots and 12,000 horses, which he kept in the chariot cities and also with him in Jerusalem. Bakit nagtayo si Solomon ng pagkarami-raming mga chariots? Para matakot ang mga kalaban, ang mga bansang gusto silang lupigin, ang lakas ng kanilang armed forces. Ang armed forces natin, kumusta? Hindi mo binabaril ang ating mga Navy boats ay lumulubog ng kusa. Ang mga helicopter yata natin, pag umangat ay yung katawan ng umiikot, hindi LEC, kaya nahuhulog ang ating mga kawawa namang magigiting ng mga Air Force pilots. O hindi po ba ang Fort Bonnie, ibinenta yan para daw i-modernize ang ating armed forces? Naibenta na't lahat, hindi pa na-modernize ang armed forces. Boots lang ng ating mga army, may pinagkakaguluhan. Bakit ito pagka naglalakad sila yung umanga nga, hindi naman bibig. Pambihira. And Solomon is here to teach us. Solomon developed his country's maritime trade. 1 Kings 9:26-27. King Solomon also built ships on the shore of the Red Sea, and Hiram sent his men, sailors who knew the sea, to serve in the fleet with Solomon's men. 1 Kings 10:22, the king had a fleet of trading ships at sea along the ships of Hiram. Once every 3 years it returned, carrying gold, silver, and ivory, and apes and baboons. So dinevelop ni Solomon. Alam niyo po bang kakaprasa naman yung kanilang lupa na nakaharap sa dagat? Kukunti rin ang kanilang pier, pero dinevelop niya ang maritime trade. And these ships that he sends far and wide comes back laden with wealth. Tayo, we have 7,107 islands. Pwede mong lagyan ng pier ang bawat pulo. Kumusta ang ating mga pier? Kumusta ang ating trading? Kawawa naman ang bayan pag hindi marurunong ang mga nangunguna at pagka hindi iniibig ang pinangungunahan. Solomon developed metal technology. 1 Kings 10:16-17. King Solomon made 200 large shields of hammered gold. 600 bakers of gold went into each shield. He also made 300 small shields of hammered gold with 3 minas of gold in each shield. The king put them in the palace of the forest of Lebanon. So, he developed the craftsmanship of his people. He refined copper and manufactured many kinds of metal articles. Ang Pilipinas, one of the top 10 producers of gold in the whole world, probably even possible, pwede maging top. Pero ano nangyayari? Mayaman ba ang Pilipinas? Ang yaman. We are sitting on so much wealth. We have a shoreline twice longer than that of the United States. And in each square foot of this shoreline are sand. No? Sand is a source of silicon, the major element of the information age. Bakit tayo ganito kahirap? Dapat bang nangyayari sa atin yan? Ang yaman-yaman ng lupa, ang tatalino ng mga tao, ang gagaling ng mga tao. Bakit ganyan? You need a good king. You need a wise leadership and a godly leadership. Ano po ang lesson natin dyan? Develop our resources as a nation and develop your personal resources. Your talents and skills. Kung nung 5 years ago, hindi nyo po ma-spell halimbawa ang Czechoslovakia, tapos ngayon, hindi nyo pa rin ma-spell, ibig sabihin wala kayong ginawa na pa-asensohin ang inyong sarili. Develop your talent. Don't depend on others, even on your spouse. That's why wives, even though you have great husbands, you also develop your skills, your talent. At kung makaka-develop kayo ng livelihood,
Do that so that you will not have to be totally paralyzed when you are bereaved. Develop your talents. Tingnan niyo po ang Korea. Ang Korea ay wala pong masyadong natural resources. Wala. At dahil doon, sinikap nila na i-develop ang kanilang trade, ang kanilang industry. Kaya ngayon, isa na sila sa mga pinakamayayamang bansa. Ang mga Koreano, hindi kailangan ng visa patungo sa Amerika. Ganon sila iginagalang. Kasi hindi sila pulubi. Tingnan nyo kung paano tayo itrato pag tayo nag-a-apply ng visa. Pangtrato sa pulubi. Napaka-importante na ang atin po mga leaders, bigyan ng dangal ang bayan, payamanin ang bayan. Kasi yung mga leaders natin, walang problema pag silang kumukuha ng visa. Hindi nga sila humaharap siguro doon. Meron silang pinapadalang mga tao. Hindi nila nararanasan ang pang-alipusta na nararanasan ng kanilang mga mamamayan. Kaya hindi na nila pinaasenso yung bayan. Total sila naman entitled sa lahat ng mga respect at mga perks as persons. Pero ang bayan ay hindi. Pero si Solomon, ginawa niya na pag Israelite ka, sinasaluduhan ka kahit asan. Ang galing ng leader nyo, ang yaman ng bansa ninyo, ang husay nyo. Look at Singapore. Pag tiningnan niyo yung mapa ng mundo, hindi niyo makikita yung Singapore sapagkat lang siyang tuldok. Pero ang yaman-yaman because of good leadership and good citizenship. Nagtulog-tulog ang mga tao, kaya ang bayan napapaasenso, iginagalang kahit saan. Alam nyo, kahit pa tayo gano'n ka-espiritual, aminin ninyo, na pagka kayo maralita ay halos walang magrespeto sa inyo. Kaya pag maralita ang bayan, ginaganyan-ganyan tayo kahit saan. Pinaglalaban natin nun sanang huwag nang bitayin si floor contemplation, hindi tayo pinakinggan ng mga foreign governments. Hindi naman nila iginagalang ang ating mga heads of state Hindi naman nila iginagalang ang ating mga politiko at alam na alam nila ang kabulukan ng sistema sa Pilipinas. Kaya kawawa ang mga OFWs abroad. Halos walang magtanggol. Kung minsan sumisilong ka na sa Philippine Embassy, yung panagtataboy sa'yo, bumalik ka na at masikip dito. Napapahamak ang iba. Leadership is important. And Solomon was wise because he developed the skills of his people. 2 Chronicles 2:7, "Send me therefore a man skilled to work in gold and silver, bronze and iron, and in purple, crimson and blue yarn, and experience in the art of engraving, to work in Judah and Jerusalem with my skilled craftsmen, whom my father David provided." So, pinahalagahan niya ang galing ng mga tao, pinahalagahan niya, kinikilala niya yung talent. And while Solomon was a great statesman, he was nonetheless a great artist and appreciator of the arts. So na-develop niya ang kanyang mga tao that Solomon was able to bring Israel to its golden age. Dapat ang isang bansa nakakarating sa isang golden age, yung bang rurok ng kanyang kayang maabot bilang isang bayan sa pagtutulong ng nangunguna at ng pinangungunahan. What can we learn in a personal way? Develop the skills of your people. If you are a public servant, a governor, a mayor, a president, develop the skills of your citizens. Turuan sila, bigyan ng training. Bibigyan mo ng malaking budget ang education, ang mga skills training para yung galing ng tao lumabas. If you are a corporate person, develop the skills of your employees. If you are a family breadwinner, develop the skills of your dependents so that they will not have to be dependent for long. Yung mga kapatid mong gustong magdebo, ano ka mo magdebo? Yung gagastahin mo sa debo, eto, bumili ka ng makina at matuto ka magtahi para kumita ka. Anong debo-debo? Para kang prinsesa ng isang araw pagkatapos nakalubog tayo sa utang. No? So, develop your dependents. And you should also develop your neighbors. Ang problema, pag dinevelop ang sarili mo at neighbor mo yung naiiwan, kaiingitan ka at pag tumalikod ka, baka nakawang ka pa. Kaya you develop your whole community because you are wise and because you are kind. Solomon also formed alliances with crucial neighbors. Magaling talaga. 1 Kings 3:1, Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, a kingdom which was on the southwestern part of his area. 2 Chronicles 9:12, King Solomon gave the queen of Sheba all she desired and asked for. He gave her far more than she brought to him. Then she left and returned with her retinue to her own country. So nakipagkaibigan siya sa lahat ng mga dapat niyang kaibiganin para wala siyang kalaban at ang kanyang bayan makapag-concentrate sa kapayapaan, therefore sa industry, sa negosyo, sa pagpapayaman, pagpapaunlad. Ano po ang personal natin niya na pwedeng matutunan kay Solomon? Make friends and make alliances. Pag may kaaway kayong kapatid, you are not wise. Pag may kaaway kayong pinsan at neighbor, you are not wise.
Pagkaaway nyo ang inyong biyenan o manugang, you are not wise. Ang inyong hipag at bayaw, you are not wise. Because the very people near you might harm you. You are not wise. First of all, make friends because you are godly and kind. But if you cannot be that holy, make friends at least because you are wise. Can you imagine, pinsan mo, kapatid mo, kaaway mo, tuwing may reunion, hindi kayo nagtitingin na, nakakahiya, stiff neck yan ah. Neighbor mo, kalaban mo, tuwing dadaan ka, tumatibok ang dibdib mo, o naiinis ka, o nagagalit ka, magpapatugtog silang radyo para kainisin, inis na inis ka. You know, kung wise ka, make friends. But of course, you should make friends because you are godly. But as I said, if the best thing is not there, settle for the next best thing. Be wise. Sino po sa inyo, and I will not ask for a show of hands, kaaway nyo, sarili nyong kapatid? You are not wise. I'm challenging you. Kahit pa sabihin nyo, kasi siya masama, pinapatulan nyo na rin. Samantala kung makikipag-friends kayo, kung hindi man niya kayo tulungan, at least hindi niya kayo iinisin. Malaking luwag ng dibdib. But if you are carrying on a warfare o snabbing each other o kaya kayo'y nagko-cold war ng matagal, pahirap sa inyo yun ah. So kaya tinuturo sa atin to forgive or to seek forgiveness, to make peace because God wants us to have a good life. Kasi nasayang po natin yung kapapakinig natin ng mga Biblia at mga kaaaral at kaaway, praise the Lord, kung sarili nyong mga tahanan at kaya pamilya, kaaway. Hindi na pinag-uusapan kung sino nag-umpisa ng gulo o sino ang mas masama. Ang mahalaga kayo bilang anak ng Diyos, nakakarinig ng salita ng Diyos. Anong ginagawa nyo tungkol doon? Sinaturo sa atin ng Lord, make peace, make friends. Make peace with your accusers. Itinuturo yan. So learn from Solomon. He made alliances and he made peaceful friendships with his neighbors. One other thing we can learn is he learned from and collected the proverbs of his people. He composed more proverbs. Sabi sa 1 Kings 4:32, he spoke 3,000 proverbs, and his songs numbered 1,005. Pag nagsasalita po ba tayo, may mga lumalabas sa saliwagain? Ang mga kaibigan mo dali-daling gumagawa ng desisyon, tatanungin ka, anong palagay mo? Sabi mo, ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ba? Mala Solomon ka? Sasabihin mo pa, ang naglalakad ng marahan kung matinik ay mababaw. Wow, talagang Solomonic. He spoke 3,000 proverbs. Siguro yung bubuka ang bibig niya, proverbs, kaya siya wise. You know why proverbs are such great source of wisdom? Because it takes so many lifetimes and great thinking and filtering and remembrance and processing to make a proverb. Nakabase sa napakaraming mga karanasan yan at pag-observe ng buhay para makagawa ka ng isang proverb. Kaya, anong ginagawa natin sa proverbs ng ating bayan? Meron pa ba ngayon na nagsasaliwi kayo ng mga Pilipino? Sinasabihan pa ba natin ang ating mga anak? Yung mga tatamad-tamad, sinasabihan mo po bang ang hipong natutulog, tinatangay ng agos? O, sige, matulog ka ng matulog. Ang nangyayari. He learned from the wisdom of his fathers. Do we learn from the wisdom of our fathers? Ang mga Pilipinong nakakapag-aral ng kolehiyo at nakakatapos, nakikinig pa ba sa magulang? O akala nila know-it-all na sila just because may diploma sila? Solomon learned from the wisdom of his ancestors. And that is wise. Of course, yung mga Proverbs na yan was for identity, for values formation, and for moral transformation. Because Solomon was presiding over great material development and progress in his country, he tempered that material progress with spirituality and wisdom. In other words, kasi yung galing sa material, yung pag-imbento ng mga bagay, yung pag-asenso materially, pag walang kakambal na karunungan, disaster ang dala-dala niyan. Tingnan ninyo, yung mga biglang yumayaman na hindi marunong at hindi sanay mayaman, lalong nagkakawasak-wasak. Yung mga hindi sanay magkapera, biglang nananalo ng loto, nakikita nyo mga nangyayari sa buhay. Kasi pagka umaasenso ka materially, kailangan may kakambal yon o may nauuna na wisdom. Because apart from wisdom, you will only put dangerous instruments in the hands of people when you make them rich. For one, they will be able to afford their bad taste. No? Samantalang nung wala silang pera, at least hindi nakikita yung bad taste nila kasi wala silang nagagawa. So it is important to be wise.
Solomon supported the physical temple with spiritual strength. In other words, heto yung maganda nating temple, heto maganda kong palasyo, pero anong ating mga kasabihan, anong ating mga kaugalian, anong ang karunungan ng ating lahi na magbibigay ng direksyon dito sa ating growth at sa ating progress. And he supported spiritual strength, yung kanilang mga kaugalian, karunungan, with the physical temple. In other words, yung project niya balance. Kita nyo, pag nagpagawa ka ng kagandang-gandang bahay, tapos hindi naman gumanda ang iyong asal, ang iyong ugali, ang iyong refinement, ano nangyayari? Nagiging tool lamang yan of pride and arrogance. Kaya dapat pantay. What can we learn? Personally, learn and collect Proverbs. Unang-una yung Proverbs sa Bible. Palagay ko po, isang maganda lagi ang Bible nyo pag iniiwan nyo nakabukas sa Proverbs. Lagi nyo pinag-aaralan. Wisdom of the Israelites, wisdom of Solomon, and also learn and collect our own Proverbs. Magugulat kayo na napakarami mga Filipino Proverbs, very biblical. Kulang na lang lagyan mo ng chapter and verse. Very biblical. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay dumalaw din sa ating mga ninuno, nagpakilala, nagparamdam, nagbigay din ng karunungan niya. Kaya nga pinag-aaralan natin yan at sinisikap gamitin ngayon, sapagkat alam nating lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kahit pa nga hindi pa dumadating si Magellan, alam nga namang dumating lang ang Diyos sa Pilipinas noong 1521 kasama ni Magellan sa Galeon. Nagpapakilala ang Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Bagamat hindi lahat ng tao ay kinilala siya ng lubos. Pero makikita nyo ang imprints, ang mga patunay na siya ay nagpakilala at nagpahiwatig sa karunungan ng mga tao at sa kanilang mga salawikain. It is important to learn from Solomon. So what are the obvious lessons from Solomon? Put God first. He became king, he put God first and built a temple. And when he was asked by God, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo kahit ano. Sabi niya, bigyan niyo po akong karunungan. Sapagkat dahil ginawa niyo akong pinuno ng mga taong ito, gusto kong mapumunuan sila sa paraan na gusto niyo. At kung ako lang, di ko po kaya. At dahil natuwa ang Diyos sa hiningi ni Solomon, ibinigay niya ang hiningi ni Solomon, pati ang hindi hiningi. Ibinigay din ng kayamanan, ibinigay din ng kaluwalhatian, ibinigay din ng maraming bagay na hindi niya inuna. So when you ask for the right things, even the other things you don't ask for can be given to you as bonus. Another thing that we should review and really learn from is to build up our own identity, your people's dignity. Lahat po ng mga mahuhusay na mga bansa at mga pinuno, binubuo nila ang kanilang bayan, a sense of identity, a sense of nationalism, a sense of national pride. Kahambal-hambal po, but very recently, a foreigner pastor preached to his congregation and wondered aloud why nationalism should be taught to Filipino Christians. Hindi daw dapat ituro ang nationalism sa Filipino Christians dahil ang mga Kristiyano daw ay yung mga spiritual na tao at ang espiritu transcends all nations. The height of hypocrisy. Because while these foreign pastors preach that we should not develop our nationalism, they impose their culture on us because they are nationalistic themselves. Habang sinasabi lang, huwag kayong mag-develop ng nationalism sapagkat tayo mga espiritu. Kailangan neutral lang tayo. Pero yung nationalism nila, ine-export nila dito, yung culture nila, dinadala dito. Ayaw nila tayo maging nationalistic para patuloy nila tayo maging mga utusan. Para patuloy na maging sunod-sunuran tayo sa kanila. What is so strange about developing nationalism? Love for country is natural. And in our case, it is a necessity. We are an oppressed and a demoralized people. We need to find what is good and true and great about us and develop a sense of identity and nationalism so we can be united to rebuild our country. Nationalism is a necessity to lift our nation up. Habang pinagtatakha ng foreigner na pastor na ito kung bakit dapat i-develop ang nationalism sa Pilipinas, siya naman ay patuloy na dinadala niya dito ang kanyang brand of nationalism at ini-impose ang kanyang wika, ang kanyang sarili, ang kanyang kultura, ang kanyang musika, ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay sa mga sunod-sunuran sa kanya. Anyone who opposes the development of Philippine nationalism is an enemy of the Filipino nation. Pastor or no pastor, religious or not. At ang mga tumutulong sa kanya are traitors to the national interest. People who come to our land should respect our traditions and respect our national aspirations.
Hindi nila dapat yan pinofrustrate, winawalang halaga, at kung minsan nilalapastangan, kung minsan sa pulpito pa. Such people could only be perpetrators of colonialism because they are the beneficiaries of the status quo. Ayaw nilang mabago ang Pilipinas, ayaw nilang magkaroon ng nasyonalismo sapagkat sila ang nakikinabang sa paraan na tayo ngayon ay nabubuhay. Sila ang nakikinabang sa kaguluhan ng Pilipinas at sa pagka-demoralize ng mga Pilipino. Sila na walang mga tagahanga sa mga sarili nilang bansa ay nagsisiksik dito sapagkat dito hindi sila nauubusan ng mga tagahanga. Kaya ayaw nilang palitan ang sistema. It is dangerous when a country is too open to foreign missionaries. Nakita niyo po ang marurunong ng mga bansa sa Asia, they're very strict with missionaries that come into their land. Because there could be missionaries that are Trojan horses. They could be agents of other governments spying on our people, destroying our national aspirations in the name of God. Ako po hangang-hanga, and I love many genuine foreign missionaries whose Christianity is sterling, whose spirituality is unquestionable. But it doesn't mean that we should blindly trust everybody. Kailangan sinusuri po natin, tinitiyak. At kung naririnig natin sa mga foreign missionaries ang mga salitang lumalapastangan sa ating kasaysayan, sa ating mga pangarap at hikahin bilang isang bayan, brand them as enemies of the nation. Nagtatago lang sila sa likuran ng Diyos. At alam nyo, 500 taon na, may mga relihiyon nagtatago sa likod ng Diyos, pero actually pinagsasamantalahan lang ang kamangmangan ng ating mga mamamayan. Kaya dapat gumising ang Philippine Church. Dapat tayo mag-develop ng ating mga leaders, nakaugat sa ating mga kaugalian, minamahal at pinagmamalasakitan ng ating bansa, hindi nilalapastangan at inaalila sa ngalan ng Diyos. Sobra na tayong mga naalipusta dahil sa relihiyon. Dapat na tayong matuto sa kasaysayan. Minsan po, may nakausap akong isang Westerner na pastor din. Sabi niya sa akin, Pastor Ed, I'm quite uncomfortable with your advocacy for nationalism. Parang hindi ata dapat yung nationalism. Sabi ko, why? Sabi, nationalism was the reason why the nations in Europe colonized the world. Dahil nationalistic yung Italian, yung German, yung Portuguese, yung Spanish, naglaban-laban sila at sinakop nila ang mundo sa ikayayaman ng sarili nilang bansa. Sabi ko, then, yan yung negative na nationalism. If your love for country moves you to oppress other people, that's bad. But the Philippines need to love their country, not to oppress other people, but to stop the oppression that is being imposed upon by other people. Dahil wala kaming sense of self, sense of nationhood, pumapayag na lang kaming nilalapastangan, ginagahasa na lang ang mga babae namin nagtatrabaho sa ibang bansa, pikit mata ng aming mga embassy. Kinakawawa na lang kami kahit sa sarili naming bayan, hindi kami maipagtanggol ng aming mga institutions. Parang pumayag na kami, ganyan talaga ang buhay, Pilipino lang tayo. Sabi ko, kayo sigurong mayayamang bansa, hindi nyo na kailangan ng nationalism. Kasi kayo na naghahari sa mundo Kaya ayaw nyo na mapalitan pa yan. Pero yung mga naaapi, kailangan nila yon, hindi para gumante, hindi para mang-apirin, kundi para palayain ang sarili. One time I was talking to a big conference, the Philippine Nurses Association of America. Okay? So sinabi ko sa maraming mga Filipina na nandun, ipagmalaki nyo ang inyong lahi, kilalanin nyo ang inyong bayan. Tumayo ba naman yung Amerikana na trainer, mataas ang ranggo sa Nurses Association sa Amerika? Sabi sa akin, hindi dapat tinuturoan ng ganyan na nationalism yung mga nurses kasi sila ay mapaglingkod, sila ay magayon. Dapat general ang pananaw nila sa lahat ng tao. Sabi ko, sinasabi mo yan kasi walang umaapi sa inyo mga Amerikana. Subukan nyo pag inapi-api kayo kung hindi ikaw kauna-unahang magtaas ng watawat at magturo ka ng nationalism para hindi kayo maapi. Sabi ko, yung mga Filipino nurses nagtatrabaho sa mga floor, pinagbabawalang managalog kahit among themselves. There was one Filipino nurse who was talking to her mother long distance dahil nasa Pilipinas yung ina. Pinagalitan ng Amerikana niyang head dahil bakit daw hindi English? Hindi mo doon mag-English yung nanay Tapos sa mga ospital sa napakaraming lugar, pagka Pilipino ka at Amerikano siya, pareho kayo ng trabaho, ang laki ng sweldo niya, ikaw ang liit. Tapos sasabihin, huwag tagturo ng nationalism. Paano sila ang nakikinabang na hindi tayo nationalistic? Kayang-kaya nila tayong siklot-siklotin at paandar-andarin na ganon. Ang nakakalungkot ko minsan, yung mga Pilipino mismo na tagahanga nitong mga kalaban na ito ng ating bayan, ang siya pagtutuligsa sa mga kapwa Pilipinong makabayan. Paano? Siguro sila rin mayayaman, komportable na sa buhay. Ayaw na nilang baguhin ang sistema.
Bakit babaguhin? Sila itong nakikinabang. Pero napakalaking bahagi ng ating bayan, ang sobrang kawawa na, sobrang naghihirap na. Pag hindi mo pa tinuruang tumindig at igalang ang sarili niya, hindi na talaga igagalang ng iba. That's why we need nationalism as an act of national redemption. At sino man ang lalaban dito are enemies of the people of the Philippines. So, suriin ang mga foreign missionaries kung humahad lang sila sa paglago ng nasyonalismo ng Filipino. Hindi tayo hanga na lang ng hanga, sunod ng sunod, pati accent nila ginagaya pa. Sabi nga ni Jose Rizal, pati ang mga kapintasan nyo ay hiram. Learn from Solomon. Nakita nyo ang bayang Israel, kaya hanggang ngayon meron siyang identity. Naliligiran siya ng napakarami niyang kumisanay kalaban ng mga kapitbahay, pero buong buo ang identity because they love their heritage, they love their nation. Importante yan na ituro sa atin. One other lesson we like to review from Solomon is to develop your natural and human resources. To develop crucial friendships and relations and alliances. And learn from the cumulative wisdom of your people. Add your wisdom to your nation's wealth, to your family's wealth, and to the wealth of your church. If indeed Solomon was wise, then we should learn from him. Sa atin pong pag-aaral ngayon, ano po ang nanariwa sa inyo? What did you remember? What did you realize? Or what did you discover in a new way about being wise? Being wise as a person, as a family member, as a member of the church, as a citizen of our country. Pagbulay-bulayan po natin yan. Sapagkat ang pag-ibig sa bayan ay pag-ibig sa Diyos. Dahil Diyos ang nagbigay ng bayan. Pag tinalikuran mo ang iyong bayan ay binaliwala mo ang nagbigay nito. And because all good things come from above, it could only be God who gave us our nation. Kung mahal mo ang nagbigay, mahalin mo ang ibinigay. Panginoon naming Diyos, napakarunong ni Solomon, napakarami namin pwedeng matutunan sa Kanya. Ano po ang dapat naming ituwid sa aming mga pamamaraan? Ano pong pagtutol ang dapat naming gawin sa mga lupalapastangan sa amin? Ano pong dignity ang bagay sa isang taong nilikha nyo? Ipakita nyo sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. Imulat niyo po ang aming mata sa aming mga nagiging pagkukulang sa pag-aayos ng sarili naming buhay, ng aming tahanan, ng aming pamilya, ng aming church, ng aming bansa. At nawa ang iyong mga anak ang siyang manguna sa tunay na revival sa bayan na ito. Spiritual revival, nationalist revival. Sobrang maraming kawawa, sobrang maraming mahirap at api. Ituro mo sa amin na una, igalang namin ang aming sarili. At pangalaway, ituro sa iba na igalang kami. Nawa, Panginoon, ang karunungan ni Solomon maging pagpapala sa amin sa paglikha ng isang pamayanan na maunlad, kagalang-galang, malusog at masagana. Sapagkat ito ang kagustuhan mo para sa amin at para sa lahat ng nilalang. Turuan mo kami na gawin ang aming mga pananagutan at maging tapat sa iyo at sa aming bayan. Mga kapatid, sa ilang saglit magbulay-bulay tayo kung ano mga praktikal at personal na bagay ang dapat natin gawin upang makatulong tayong bumuo ng isang lipunan, isang kapatiran, isang iglesia at isang bayan na maka-Diyos, maunlad at kagalang-galang. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Solomon's Wise Moves.
malinis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu.
Ginagawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, O Diyos. Pakinggan niyo kaming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit, sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw.
Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!